baril mo. Kung interesado ka, pumunta ka sa bitag, kunin mo. Bitag, may nagwalang pulis dito sa amin nung Sabado ng gabi. Naghamon na tinutukan lahat ng narito sa amin. Inawat siya at nabitiwan ng kanyang baril. Ngayon, tinatakot niya kami ng mga taga rito. Gusto sana namin sa uli ang kanyang baril. Kaharap kayo. What? What? Nakuha niyang baril? Gusto niyo sa uli? Nagbibiro ba kayo? O sige. Sasama ako. Sige. Bay, kung ginawa niyong tama na kinuha niyong baril at ngayon gusto niyo sa uli, mabuti ka mo, hindi niyo tinakbo. O sige, ililinisan pa natin yung baril. At kung kinakailangan, pakintabin yan. At ibibigay natin sa kanya. Ano ba nangyari? Nangyari po yun Sabado, mga bandang alas 7 na po. Dalawang lalaki po sila, napag-alaman po naming lasing. Bumunot po ng baril, tama naman po merong nakaupo dun sa poste, dun sa may ilaw dun sa amin. May 3 kabataan po doon na nakaupo at nilapitan po sila, pinagkapkapan po sila. Kasi po nagpambuno po yung lalaki na may hawak noon, tsaka isang lalaki. Ngayon po nabitawan po nung may hawak ng baril, yung baril niya. Nung nakita na po na gano'n, nagkagulo na po, naglapitan na po yung ibang mga tao doon. Pinagtulungan po sila, yung dalawang lalaki na nalasing na yon. Tapos ngayon po, nung umalis na po yung dalawang lalaki na yon na sinugod yung isa sa ospital, doon lang po namin nakita yung baril. Pati po yung basyo kasi po, nagpaputok po siya. Ang pakilala po kasi, pulis daw yon. Pulis daw, dun sa malapit sa amin, sa Station 3. Ngayon, dinidiin po nila, nagawan daw po sila ng baril. Sino naghahanap din ng baril na yan? Yung mga pulis ng Phase 1 sa Station 3. Tapos pag-aari daw po yun ng dalawang pulis. Si PO1 Ray Mones, tapos si PO2 Pimentel. Ang sabi po, pag hindi daw po nilabas yung baril, dadamputin daw po yun, hindi na daw po didiretso sa presinto, isa-salvage na daw po. Kaya nga natatakot po nga kami. Bakit kayo nandito ngayon sa opisina? Gusto po namin surrender yung baril na nasa amin. Habang tumatagal, yung baril na yan, dapat hindi nyo tinatago kasi kung hindi, pwedeng pagnanakaw yan. So isurrender nyo ngayon mismo, ora mismo. Para pananawagan ko sa telebisyon, nasasabihin ko ang sino mang nawala ng baril dyan sa lugar ganitong araw, magpakita kayo sa akin. Pakikinggan ko yung panig niya. Gusto ko malaman kung pulis ang may-ari noon para mismo siyang kukuha sa estasyon. Hindi ko ibibigay yung baril hanggat hindi nagpapakita yung may-ari ng baril. Sino sa Caloocan pulis ang nawalan ng baril na inagawan na na-ospital na nabugbog daw dahil sa kayabangan? Sino? Ewan ko lang kung totoo itong si PO1 Raimones at PO1 Pimentel. Magkasama rata nung Sabado. Sa bag na huto, naglalaman yung nakakatawa, inagawan ng baril. Kaya naman mga kaibigan, titingnan natin ang baril nitong PO1. Eto ho. PO1 Ramones, kung nanonood ka, pumunta ka nga sa bitag. Gusto ko umupo ka rito, magpaliwanag ka. Hindi ka ba nanghihinahin sa baril mo? Dapat naagaw sa iyo to. Ba't naagaw sa iyo to? Mo rito. Etong isang basyo. Mga kaibigan, tinutok. Isang bagay na huwag mo itututok ang baril kapag hindi mo puputok. Maliban na lamang kung merong sinasabing threat sa buhay mo. Eto ngayon ang baril mo. Kung interesado ka, pumunta ka sa bitag, kunin mo. Kaya lang, may kondisyon, magpaliwanag ka. At gusto ko makita ka, PO1 ka pa lang, bata ka pa. Ewan ko, pagdating mo PO2, PO3, baka machine gun ang papaputok mo. Baka granada na. Magpakita ka bukas, maayos naman, kakausapin kita para marinig yung panig mo. Uli, kunin mo kung gusto mo. Kung interesado ka, kung hindi, surrender namin sa Kampo Krami to. Ganun kasimple. O sa mga pulis dyan na medyo mayabang, tututok ng baril, ganun din ang gagawin namin sa inyo. Papalamin sa publiko. Kaya lang may karapatan ka pa rin, dapat marinig yung panig mo.
sabihin mo sa amin. Sabi, tingnan natin ang version mo kung gaano. Kasi, imposible ka naman, pulis, na bubugbugin ka ng mga ng taong bayan na wala ka naman ginagawa. Maliban na lamang kung ikay, siga dyan. Lego doon, kakasaka. Kang luloko-loko, ha? Balala ko! Ganon ba? Si Mariosa. Gaya nga natin sinabi natin kanina, ano? Si PO1 Mones. Well, okay. Nakikita ko sitwasyon mo dahil yan ba'y tunay o props? Hindi sir, tuloy po. May bulak pa ng mga nakalagay dyan sa noo mo. Talaga matindi tama mo. Yes, sir. Sa nakikita niyo, mga kaibigan, si PO1 is here with us kasi siya ho may-ari nitong, ikaw ba may-ari nitong 45? Yes, sir. Paliwanag mo sa akin, PO1 Mones, ano bang nangyari? Kasi etong baril mo, naagaw sa iyo, gusto namin mapakinggan ang panig mo kasi napakinggan namin doon sa taong bayan lamang. Kwento mo nga sa akin ang pangyayari nung Sabado ng gabi. Naimbitahan po kami ng kaibigan namin dun sa Phase 4 sa Health Watch. Okay. Sinama ko po yung kabady ko. Dalaw po kami doon, yun nga sa PO1 Mente. Okay. Bali, pagpasok po namin sa area nung kaibigan ko, may mga nakatambay sa kanto. Ayun, meron mga ditatong tao. Bali, hindi po namin pinansin yun. Tumagalan po kami doon ng mga 30 minutes. Pinainom mo kami ng tag-isang bote ng alak. Dahil nga bisita. Okay. Nakasibilyan po kami noon. Paglabas po namin, dinaanan po namin sila. Nagulat na lang po ako, sir, nung may pumukpo ko sa likod ko. Okay. Totally damage po talaga ako noon. Bagsak ko agad ako. Halos hindi ko na nakikilala yung basta sumasalago ako. Kaya nga ito, may tama ako sa kamay. Tapos sumunod doon nun, nawala na ako talaga ng malay. Bali, nagising na ako niyan sa ospital nung tinatahi na ako yung ulo ko. Yun nga, may stitches. Bali, stitches po sa ulo ko, umabot po ng 4 na bandage ho yan na mahaba. Okay. Tapos isa ho dito sa pilik mata. Kita ko nga ngayon. Tapos yun lang po yung huling natandaan ko sa nangyayari. Sa akin ngayon, ito, tingnan mo muna sa amin, para pakita ko sa'yo, kukunin natin. Ito ba, baril mo talaga ito? Yes, sir. Ito, at saka may basyo ka rito. Sa akin, ma-identify mo sa yan. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Anong gagawin ng inyong headquarters ngayon para iiwas kayo sa mga ganyang klaseng sitwasyon? Sir, sa ngayon po may disciplinary action na po kami. Okay. Restricted po kami sa opisina habang ongoing pa ang case. Okay. Bawal po kami umuwi ng bahay, doon lang po kami nakayunod. So, naka-grounded kayo? Grounded po kami ngayon. Well, with that, sige, kunin mo na itong mga bagay mo. At ito ho, sana maging leksyon sa ibang mga alagad ng batas natin na kung maaari, kayo, pag hindi naka-uniform, lease to lagi. At maganda yung nakikita kayo ng mga kababayan natin na pulis kayo na maging panapag ang loob nila pag nakikita kayo sa halip na maging adversarial ang dating, confrontational at sa halip kayo pang sasaktan. So siguro nagkaroon ng kunting problema lang. Ako naman, yung opinion ko to, maybe in their body language ang pagbasa ay mali. Maaari dun sa tono ng boses, hindi nagustuhan dahil nakainom na. Or maaari dun sa tigas na pagsasalita yung dating noon, lahat ko yun naging dahilan at kung minsan nauuwi sa ganitong klaseng sitwasyon.